Praise the Lord. Hallelujah. Okay, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng... Dito po sa Book of John, chapter 4. Meron po dito, tagpo, pangyayari na makikita natin. Ito'y siguro familiar sa inyo, ano po? Ito'y si Jesus at saka si ang Samaria. Okay? Ito'y sa madaling salita, si Jesus at ang Samaritana. Okay, mabilisan po. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at na babautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman po ito ng Panginoon. Bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad, kaya umalis siya sa Judea, papalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil napagod si Jesus sa halos na katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil siya'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at ako ay Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya noon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, in history talagang hindi talaga. Hindi masyadong ina-acknowledge ng mga Samaria itong ang mga Hudyo sa madaling salita. Ano po? So, saka na natin pag-aralan ang history nila. So, paano si Jesus? Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka man lamang pansalo. Okay, saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Yan ang tanong po ng isang Samaritana. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Ang sabi ng babae kay Jesus, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Tinutukoy ni Jesus Christ, ni Jesus, itong balong literal na pinag-iigiban ng Samaritana. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. So, may history doon sa tagpong iyon. Amen? Ibang klase ang inaalok ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lamang yung tubig na literal na yun, bagkus yung tubig na gusto niyang patungkulan ay ang tubig na kakaiba at talaga namang masasatisfied ka doon sa bagay na yun pag iyong ininom. May tao pa ba rito? Lapan natin isa pa. Hindi pa po tapos magbasa ng aking konteksto. Hindi na muli makuha laman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. Imagine. Kaya yun talagang nauuhaw sa buhay niya. Ito na ang pagkakataon na dapat po nating maunawaan at maintindihan sapagkat ito ay kakaiba na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. May tao pa ho ba rito? Amen? Ito'y bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan ninyo ako. Wow, eto na. Kaya kapag ikaw talaga ay seryoso sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos, seryoso sa iyong buhay, Kristiyano, talagang kasasabihan mo at hahanapin mo pa. Amen? Hahanapin mo talaga. Sapagkat ito lang ang paraan, ito lang ang makapagbibigay sa buhay ng isang tao ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. May tao pa ho pa rin. Palakpakan natin, isang pa natin na kinalimutan sa buhay.
Umuwi ka, isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga sinabi mo. Ibig sabihin, naging lima ang asawa niya pero hindi sila dumaan sa legal na kasal. May tao pa ho pa rin. Kaya huwag mo tayo magmamalaki yun kapag ikaw. Himingi tayo ng gabay at habag sa Diyos. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. So may mga lugar na tinutukoy upang sumamba sila sa kanilang Ginoo Diyos. Amen? Kaya uso yan eh. Ipinagmamalaki nila yung mga templo, pinagmamalaki nila yung mga lugar. Pero dito mamaya, pag nalaman po natin, tiyak na mawawala na yung iyong interest na marami kasi yung sama-sama Diyos. Gusto ko dito malamig, gusto ko rito malaki, gusto ko rito marami, gusto ko... Ganun po yung mga prescription ng iba pagdating sa pagsamba sa buhay ng Diyos. Pero dito, pinakita rito na talaga sa lumang tipan ay talagang practice nila na sila dadayo pa sa isang lugar upang sumamba sila sa kanilang mga dinodiyos. Amen? Sa verse 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon. Makinig po tayo maigi, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem, kundi hindi ninyo kilala na inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na panahon at ngayon na nga na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Makinig po tayong maigi sapagkat itong kapahayagan na ito, maging ang mga anghel ay pinananamikan. Tama po ba yun? Amen. Kaya ito po ay kapahayagan mula sa Diyos na kailangan din marinig ng maraming Kristiyano, lalo na sa Body of Christ, sapagkat ito po ang katotohanan na talagang magpapalaya sa ating mga pag-unawa, ang mga maling paniniwala, at mga bagay na yung pangmahalaga ay pinapaliwala. Amen? Kaya ito na, nasabi rito, sapagkat ganyang uri ang pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng bagay. So, naghahanap pa siya ng magpapahayag at magpapaunawa sa kanila. Hindi nila alam. Ito ang sagot ni Jesus. Akong kausap mo ngayon ang tinutukoy. Umpisahan na po natin. So, maliwanag po rito yung ating pag-aaralan. I-note niyo po, ito yung tinatawag na, ako lamang po nag-title, Worship Me Like This. Very common lang, no? Basic lang. Ano po? So, maliwanag po rito na ang mensahe ito, but the hour is coming, now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. Kaya mapapansin natin, lalo-lalo na itong week na ito, naglipa na ang mga nagpahayag ng kanilang mga damdamin patungkol sa pagsamba nila sa Diyos. Amen? Tama po ba yun? Ipinahayag nila ang kanilang mga damdamin kung paano nila ipakita yung kanilang mga paniniwala at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya masasabi natin, marami ang nagsasabi ng maraming grupo na sila ang totoo. Amen? Wala naman magsasabing hindi totoo. Amen? Lahat yan sasabihin nila, kami ang totoo. Kami ang tunay. Kami yung karapat dapat magpahayag dito sapagkat nauna pa kami sa Kristyanismo. At aming ganun ngayon eh. Pero simple lang ang gusto ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? So dalawang bagay lang ang gustong ipagawa ng Diyos sa lahat ng mga taong kanyang nilikha na dapat sa ganitong uri ng pagsamba dapat gawin. Lahat, ang tanong ko ngayon, lahat ba ay karapat dapat sumamba sa Diyos? Amen? Kasi lahat sasabihin, totoo eh. Pero pagdating sa konteksto ito na ating pag-aaralan,
Ang sabi rito, dapat sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Dalawang bagay lang para mabigyan natin ang kaluguran ng Diyos. Dalawang bagay lang para yung ating mga pagpapagal, pagpapagod, yung ating pagsamba ay maging kalugod-lugod sa Diyos na buhay. Sapagkat madali pumunta sa Diyos, tatayo, konting kaway-kaway, uuwi. Tapos wala na. Tama po ba yan? Ano pa ba kayo? Madaling gawin yun. Madali yun. Sabihin natin, ay, nakakaya naman ka. Sister, inakaya ko, pinag-jollibee pa naman ako nito. Andiyan pa ba kayo? Hindi yung masama yun at hindi sila manunumpat doon. Pero hindi ganun. Ang gusto ng Diyos na may likha ng langit at lupa, siya ay masamba natin ng tunay. Amen! Hindi nakukuha ito sa dami. Hindi nakukuha ito sa grupo. Hindi ito nakukuha ng sabi-sabi lang. Hindi nakukuha ito individual na pagsamba sa Diyos. Amen! Ito yung kaaya-aya at katagap-tanggap kapag ikaw ay makapagsamba sa Kanya ng tunay sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. So, malinaw po rito, ang pagsamba ay it is an act of religious devotion usually directed towards a deity or God. Yun po ang pagsamba. Amen? Eh, pagsamba sa iniirog, iba po iyon. Mawawala ka talaga sa Lord doon. Andiyan pa ho ba kayo? Hindi yun acceptable. Ang tinutukoy natin dito yung pagsamba sa ating Diyos. Kung gusto nating mapatayo ay magabayan ng ating Panginoon, kung gusto natin na tayo ay mapagpala ng Diyos, kung gusto natin tayo mag-improve pa sa ating buhay Kristyanismo, dapat matutunan natin ang tunay na pagsamba sa Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Pangalawang ibig sabihin is the act of showing great respect, love, and devotion to something or someone that is considered sacred or important. Amen? Greek word, proskuneo. Proskuneo. Amen? Sa Hebrew word, ito yung tinatawag na boda. Amen? So ito yung pinagkunan ng salitang ito ng pagsamba. Salitang pagsamba. So, ang pagsamba, ang sabi nito, ay is reveling to prostrating or bowing down as a gesture of reverence or respect. So, may ibang klase yan. Ang iba ay lumuluhod, ang iba ay nakadipa, ang iba ay nakataas ang mga kamay. Amen? Kapag ganun ang ating gesture, yung ating galaw ng ating buhay, pagsamba sa Diyos, ibig sabihin, iginagalang mo ang Diyos. Amen? Kapag ganun ka sumamba, kinikilala mo ang Diyos ay makapangyarihan, higit sa iyo. Eh, nakaporma lang tayo ng konti, parang ayaw na natin masira yung kulot ng ating damit eh. Tama po ba yun, Batasam? Diba? Ayaw natin yung ating forma ay masira. Amen? Pero hindi ganun eh. Kapag Diyos na ang kaharap natin, kapag ang Diyos na ang pinag-uusapan, lahat tayo walang magagawa kung wala ang Diyos na buhay. Andiyan pa ho ba kayo? Kaya ang iba, tataas ang kamay. Tataas lang tayo ang kamay kapag bigat na bigat ng problema eh. Pag wala ng problema, hindi mo na kinikilala ang Diyos. Amen? Ganun pagka minsan. Pero sa tagpong ito, ang salitang pagsamba ay bahagi ng ating pagkatao bilang isang nilikha ng Diyos. Amen? Na kapag sa Diyos na tayo lumalapit, hindi ka papayag na hindi mo siya mabigyan ng kaluguran dahil sinasamba mo ang isang tunay at isang Diyos sa buhay mo. Ibibigay mo yung mataas na respeto. Bakit? Kapag hindi natin nahipo ang Diyos sa pamagitan ng ating mga pamamaraan, purihin ng Diyos na buhay, isang kawawang tao at hindi mo man lang hindi ka man lang nadalaw ng Diyos sa iyong pagpupuri, pagsamba. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Nag-uupisa pa lamang po ako. Hallelujah. So, dito sa ating pagsamba, kaya hindi ko na po babasahin ng Revelation chapter 1 verse 1 up to 11. Amen? Summarize ko na lamang po. Alam niyo po ba sa Revelation ito, merong 24
elders na nakapaligid doon sa trono ng Diyos. Andiyan pa ho ba kayo? Isinalarawan ito ng Revelation sa pamamagitan ni Juan at pinakita sa kanya kalagayan ng mga nilalang doon na sumasamba araw at gabi sa buhay ng Diyos. Anong kanilang sinagawa? Sila ay umaangit 24/7 ng papuri sa Diyos. Amen? Yun ang kanilang trabaho. Yun ang kanilang ginagawa. Lagi nilang sinasamba ang Diyos. Ganon din sinalarawan ang mga uri ng mga taong dapat sumasamba sa Diyos. Kinikilala nila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sapagkat malinaw sa Biblia, Diyos yun eh. Amen? Kaya kahit sino ka ba, ikaw pa man ay prime minister, ikaw ay presidente, ikaw man ay mapera, ikaw ay pogi, gwapo, maganda ka, maganda man ang kalagayan mo sa buhay, pagdating sa harapan ng Diyos sa buhay, wala tayong binatbat. Amen? Kaya pagdating sa pagsamba, talaga namang huwag kang magpapaistorbo sapagkat nakaharap ka na sa Diyos. Pagdating sa pagsamba, kailangan yung damit mo ay maging kaaya-aya sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Ang iba nga ay kapag tunay ang kanilang mga puso, wala pa sa oras na rito na. Wala na tabi. Amen? Sa verse 23 ng ating konteksto, ito pa pagkakasabi, but the hour is coming and now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Amen? Darating daw ang mga panahon, darating na ang panahon at ngayon na nga. Yung mga tunay na sasamba sa Kanya ay sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. At yun ang gustong-gusto ng Diyos, yung mga tunay na sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Ito yung gusto ng ating Panginoon. Darating ang panahon. Kaya sa ating mga buhay, hindi lahat obray. Amen? Hindi lahat tunay. Amen. I'm sorry to say, hindi lahat. Kasi kapag ito yung criteria o quality o standard ng Diyos patungkol sa pagsamba sa Kanya. Amen. Kaya tayo mga minamahal ko na narito ngayon, kapag ito'y ating maunawaan, magiging iba na ang takbo ng ating paglilingkod sa Diyos sapagkat mape-perfect natin yung inihiling ng Panginoon sapagkat ito ang demand ng Diyos, yung tunay. Yung tunay ang hinahanap niya. Yun ang inaasahan niya sa araw ng pagsamba. Amen? Kapag yung pagtungo natin sa presensya ng Diyos hindi tunay, napilitan ka na, purihin ng Diyos na buhay. Baka, ewan ko kung sino magiging kasama mo. Amen? Hindi kayo aasahan. Tingin niyo sa akin ha. Ganyan pa mo ba ngayon? Amen! Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Now, dito sa ating pag-aaralan, ang sabi sa verse 23, we'll worship the Father in spirit. Isa-isahin natin. In spirit. Paano ba? Okay naman ako, pumipikit naman ako, pero yung isang mata nakadila. Tinitingnan niya yung dumarating. Andiyan pa ba kayo? Tinitingnan niya, may handaan ba kayo? Ano ba ulam ito sa tulog? Purihin ng Diyos na buhay. Abala kung anong kinakamot sa baba, hindi yun tunay. Pakisabi mo sa iyo matabi, hindi tunay. Ito tunay. Sa John chapter 3, verse 113, ito ay summarize ko na lang ng konti. Hindi ko lang ito tunguhan kasi mahaba na. Amen? Sa John chapter 3, verse 1 hanggang 13. So yung isang verse doon, John 3, verse 3. Except a man be born again. Amen? You cannot enter the kingdom of God. Verse 5, except a man be born of water and spirit, you cannot see the kingdom of God. Andiyan pa ba kayo? So ito malinaw, kapag ang bawat tao ay hindi siya may panganak sa Espiritu,
makita natin ang Diyos. Kaya yung iyong ginagawa, akala mo, ito na nga, ang dami ko ng tama rito, inapasampas pa ako sa likod. Ang iba ay nagpupunas, iba binibigisan pa ng kulay ubi. Ano pa ba kayo? Amen. Hindi yun ang hinahanap ng Diyos eh. Hindi yun ang kanyang standard. Hindi yun ang kanyang gusto. Ang gusto niya, yung sasamba sa kanya, ay sambay siya sa Espiritu. Eh paano kung ikaw na sumasamba ay hindi ka born of the Spirit? Paano ka makakasamba sa kanya? Nakukuha niyo po ba yung logic ko? Simple na. Kaya hindi lahat ng tao pwede. Kaya yung hinahanap niya tunay, yung tunay na ikaw ay na born again by Spirit of God. Wala ng tao rito. Isang verse pa lang po yun. Amen. Sa John chapter 1 verse 33, hindi ko na po tutunguhan. Summarize ko na lang din. Nung makita ni John, Jesus Christ is the baptizer. Bakit? Sapagkat nung makita siya ni John, si Jesus na dumarating, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya ang magbabautismo sa atin sa Espiritu. Amen. Si Jesus Christ, bukod tangi, walang iba. Siya lang ang may kapangyarihan magbautismo sa kanyang mga tinawag at tinira sa Espiritu. Amen? Kaya iniisip nyo, po, Espiritu kasi yun. Ano ba yun? Ganon. Amen po ba? Ito yung katotohanan. Kailangan tayong lahat ay mabautismuhan sa Espiritu. At itong Yesu Kristo ngayon na dumaan, siya na sumasala. At siya ang magbabautismo sa atin sa Espiritu. Amen? Maliban ang tao ay mabautismuhan sa Espiritu, maliban ang isang tao ay maborn again by the Spirit, you cannot worship God. At yan pa ho kayo. Hindi ganun kadali. Hindi yung gano'n. Ito, nagtataas ako. I-access ng Diyos kung sino ang nababautismuhan. Tatami ko lang. Tamaan ni Panay ka. Ina-access ng Diyos siya kung sino talaga ang nabautismuhan doon sa Espiritu. Amen? Acts chapter 2:38, repent and let every one of you baptize in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sino po dito na bautismuhan na? Amen. Amen. So, naiintindihan niyo po ba ang bautismo? Hindi ba tama? Iniisip ka agad, tama po yun. Tama po yun. Amen? So, dito pa lang sa bautismo, kung buong puso mong ginawa ito, tatanggapin mo ang banal na Espiritong ipinangako ng Diyos doon pa lang sa proseso na yun. Doon pa lang sa rite of baptism, ma-experience mo na, dapat. Amen? By faith, dapat tinanggap mo yun. Dapat aware ka doon. Dapat naintindihan natin na habang ikaw ay babautismuhan, una, ikaw ay patatawarin sa iyong kasalanan. Pangalawa, ikaw ay tatanggap ng Espiritu. Hanapin mo yun. Amen? Dapat yung pala nasa isip mo, Lord, tanggapin ko ito. Bakit kailangan ng Espiritu? Unang-una, kailangan ma-born again by Spirit. Tama? Pangalawa, dito ini-empower ng Diyos ang mga hinirang niya para sila ay magkaroon ng lakas at kapangyarihan laban sa ating mga kahinaan, laban sa gawa ng demonyo sa impyerno, laban sa lahat ng gawa ng dyablo sa mundong ibabaw na ito. Bakit? Kung wala tayong kapangyarihan, ano laban natin sa dyablo? Andiyan pa ba kayo? Wala tayong kalaban-laban. Masasabi mo lang kasi tao ako marupok at kay dalig lumipot. Amen. Tao lang. Pagkain ng Diyos na buhay. Kapag ikaw ay napuspos na ng banal na Espiritu, lalabang kang may katatagan. Ipapakita mo sa dyablo, sa impyerno na ako'y ginawa
mananagumpay. Amen! Kaya kahit anong klaseng problema, kapag alam mo na ikaw ay puspos ng Espiritu, hindi ka manataig. Just like Jesus nung siya ay mabautismohan, ano ang bumaba? Hindi ba Espiritu? At nung bumaba ang banal na Espiritu, dito na siya. Tinawag na anak ng Diyos, bumaba kasi sa kanyang Espiritu. Katulad din sa atin. Kaya tayo tinawag na anak ng Diyos, small s nga lang tayo, siya big S, kasi bunabaan din tayo ng Espiritu ng Diyos. At nung si Jesus Christ ay mababaan ng Espiritu iyon, agad-agad nag-operate yung kanyang ministry. Lahat ay nangyari, lahat nagkaroon ng himala sa buhay niya. Ay magpapatuto tayo, kung pinagaling ng Diyos. Andiyan ba ho ba kayo? Bakit? Sapagkat yung panalangin mo, yung prayer mo sa Diyos, dinidinig at mayroon na itong kapangyarihan. Ikaw mismo ay kayang gumiba. Ang tawag ito. Andiyan pa ho ba kayo? Hallelujah. So Jesus emphasized difference physical, literal, o compare, spiritual. So pinapakita rito ni Jesus ngayon, ang kaibahan, ito makinig po tayo maigi. Ang kaibahan ng physical, realm, or literal, compare sa spiritual. Amen? Andiyan pa ho ba kayo? So dito, in-emphasize ni Jesus, sabi niya, sa John chapter 8, verse 23, sabi niya rito, and He said to them, you are from beneath. Amen? Kayo taga rito sa baba. And I am from above. You are of this world. I am not of this world. Malinaw po ba yun? So, mayroong difference, may pagitan. Amen? Siya ay taga-taas, tayo ay taga-baba. Siya ay taga-langit, tayo ay taga-lupa. Kaya pagdating sa bagay na ito, magkakaroon talaga ng difference. Kahit man ikaw, tag-Amerika ka, doon ka eh. Di ba? Natural born ka lang, pagdating mo ito, hindi kayo makakaintindihan eh. Amen? O ano man lingwahe mo, hindi kayo magkakaintindihan sapagkat may pagitan. Ganon din po yun. Si Jesus na galing sa langit, kahit anong gawin ng tao na hindi siya born of the Spirit, hindi niya maintindihan ng mga spiritual na bagay sa langit. Andiyan pa ho ba kayo? Imposible. Kaya anong mangyayari sa katwiran ng tao? Ay, okay lang yan, maintindihan naman ako ni Lord eh. Andiyan pa ho ba kayo? Ganun eh. Ay, millennial na ngayon, hindi na yan mababago. Nagbabago ang panahon. Paano? He is the same yesterday, today, and forever. Heaven and earth will pass away, but my word will still remain. Paano ba baguhin ng millennial ang salita ng Diyos? Ang sinabi ng Diyos noon, hanggang ngayon yan, hanggang siya'y dumating, mananatili. Kaya yung ating kaligtasan, sayang mo sa gusto. Ikaw lang ang hindi makakasunod. Ikaw lang ang hindi makakarating sa langit. Mananatili ang salita ng Panginoon pag hindi mo ito sinunod, pag hindi mo ito ginawa sa iyong buhay. Kapag hindi ka nagbago, purihin ng Diyos na buhay, hindi ka niya paghihinayangan. Impact sa Biblia, sa lumang tipan, sa panahon ni Noah, sa dinami-dami ng tao, wawaluhan eh. Tama po ba yun? Kaya nga si Jesus dumating dito, ano sabi niya? 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Bakit yun lang ang standard niya? Kasi marami talaga. Kaya sabi niya, ito ang daan makipot, papunta ito sa kaligtasan, pero yung malawak, marami gusto dumaan dyan eh. O maraming Kristiyano gusto dumaan doon. Bakit? Ayaw nilang makasunod. Ayaw nilang sumunod. Tinutwist nila yung word ni Lord. Tinutwist nila, pilit na pinipilipit. Para lang umakma sa kanilang gustong gawin. Ako man nangangarap, kung hindi man ako makasunod, isa man sa salita ng Diyos, di ba? Wala rin akong pag-asa. Wala akong sisisihin, kundi sarili ko lang. Dahil ang kaligtasan,
individual. Andiyan pa ho ba kayo? For my thoughts, not your thoughts, neither are your ways, my ways. Amen. Declare the Lord, as the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Iba. Magkaiba ang level. Amen. Kaya kung tayo mga minamahal, mga Kristiyano, kung wala tayo, hindi tayo puspos ng Espiritu, hindi natin mauunawaan ang lahat ng gustong ipahayag ng Diyos. Maging yung salita, magdamag man tayo, mag-aral ang salitang ito. Andiyan pa ba kayo? Aantokin ka lang at gusto mong matulog kaysa sa makinig. Tama. Bakit? Sapagkat yung ating Espiritu ay hindi pa born again. Pero, sa sandaling ikaw ay na-born of the Spirit na, purihin ang Diyos na buhay. Ayaw mo nang umuwi at gusto mo nang manirahan dito. Ang tao nito. Hallelujah. Agad pa. Kaya pa. Andiyan pa ho ba kayo? So dito ako babasa para maintindihan po natin. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and 16. Mabilis ko po itong babasahin nang sa ganun po ay makuha natin yung pinaka buod nito. Hallelujah. 1 Corinthians, kung meron po kayong Biblia, buksan po natin ang ating Biblia sa unang Korinto, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 16. Ganito pagkakasabi mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, pinahayag ko sa inyo, hiwagan ng Diyos, hindi sa mamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipaalam sa inyo maliban kay Jesucristo at kanyang kamatayan sa krus. Nung ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot sa aking pananalita, pangangaral, ay hindi ko sinubukan hikayatin kayo sa magitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sa inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Yun po ang inaalala ni Paul. Kasi kung hindi tayo makakaunawa ng gustong ipahayag ng Diyos, mananatili tayo makinig sa gustong ipahayag ng tao. Kung sasamahan pa yan ng relief, sasamahan pa ng ayuda, iyari na. Yes ka na lang ng yes. Tama po ba yun? Ganun yan eh. Kasi hindi mo naiintindihan yung hiwaga ng spiritual na bagay. Amen po ba? Kaya dito mapapansin natin, yun ang pinapangambahan ni Paul. Gayon pa man sa mga taong matatag na sa buhay spiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinapahayag namin ay lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una ay tinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati. Bago pa nilikha sa libutan, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nagkaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung nakaunawa sila noon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Amen. Nagmamadali pa sila noon kasi hindi nila naiintindihan. Nagtuturo-turo pa sila noon. Ang pinili pa nga nila yung dalawang kriminal eh. Andiyan pa ba kayo? Bis na si Jesus eh. Ayan, kasi hindi nila naiintindihan yung panukala ng Diyos. Hindi nila naiintindihan ang hiwaga ng langit. Hindi nila maintindihan ang layunin. Amen. Kaya ito yung pinapaunawa sa atin ni Paul. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos. Ngunit ito hinayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu.
Amen? So napakahalaga ng papel ng Espiritu. Kung ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapahayag, kailangan ito'y maintindihan natin. Paano kung hindi tayo puspos ng Espiritu at hindi tayo bautismado ng Espiritu ni Kristo? Paano natin maintindihan? Imposible. Amen? Kaya tatanungin mo na lang, ano ba kalooban ng Diyos? Ganun na lang lagi. Ay, hindi talaga. Antayin mo lang. Sa dumating, hindi pa makakarating ang kalooban. Sabi mong kalooban. Bakit? Inatagal nang inahayag yung kalooban ng Diyos eh. Iniintindi na lang natin. Andiyan pa ba kayo? Kaya kung tayo ay born by the Spirit, wala na. Tapos na ang diablo. Andiyan pa ba kayo? Ituloy ko lang. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang Espiritu. Kaya hindi tayo pwede mag-judge sapagkat tanging yung Espiritu lang. Amen? Hallelujah! Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Amen? Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan. Amen po ba? Maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, hindi kami nangaral, hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamagitan ng Espiritu, ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Amen? Sino yun? Yung mga hinirang ng Diyos. Ito lang ang may karampatang makaintindi at makaunawa ng tunay na layunin at hiwaga ng Diyos na kanyang ipinapahayag. Hindi natin pwedeng asahan yung nasa labas. Kahit anong gawin natin sa kanila, kung hindi sila hipuin ng Diyos at iligtas, wala tayong magagawa. Amen? Kahit magdamag mong pangaralan, matagal talagang makaunawa. Bakit? Sapagkat hindi sila puspos ng Espiritu at kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Kaya talaga hindi tayo magsasamang manalangin na sana sila ay abutin ng Diyos, kaawaan at kahabagan, na sa ganun sila ay maligtas. At sa pamamagitan pa rin yan, is not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Lahat ang tao dito. Malapit na po ako sa isang page. Andiyan pa ba kayo? Amen. Ulitan natin. Naunawaan ang taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nakakaunawa ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Kita niyo na? Amen? So, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Sino? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Bakit? Sapagkat kung ikaw, nasa iyo ang Espiritu ni Kristo, ang lahat, ang hiwaga ng langit, ang gustong ipahayag ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos na iyong hinahanap, ay maiintindihan mo mismo sa iyong sarili, sapagkat yung Espiritu ng Diyos mula sa Kanya ang tutulong sa akin para tayo ay makaunawa at magtagumpay sa ating mga laban sa buhay. Amen? Palakpakan ko natin ng malakas ang ating nabilang Diyos na buhay. Hallelujah! Sa Roma chapter 8 verse 5, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumangin sa mga bagay na nauukol lang sa laman. Amen? Ngunit ang namumuhay sa pagnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay espiritual. Malinaw mo ba yun? Kaya kung tayo kay Kristo ay namumuhay pa tayo sa laman, sa dito lang tayo dapat enjoy life.
Ang purihin ng Diyos na buhay. Walang problema sa pag-i-enjoy. Kailangan nakasentro sa kalooban ng Diyos ang ating mga sarili. Amen? Kaya kung yun ang gusto mong ipamuhay, hanggang dun lang ang iyong reward sa lupa. Amen? Hanggang sa laman lang. Kaya nga marami yun. Narinig ako kanina Di ba? Ang gusto niya gawain ng Diyos Amen? Kung ang gawain ng Diyos ang iyong priority sa iyong buhay, ang gawain ng Diyos yung iyong responsibilidad sa paglilingkod, ang iyong priority sa iyong buhay, yung pagpupuri sa Diyos at pagsamba sa araw ng linggo ay hindi mo kinalilimutan, priority ng iyong buhay, aanig ka ng mga bagay patungkol sa langit. Tao ko ba? At hindi ko masisisi kung ikaw ang maghanap buhay, gusto mong kumita ng mga pera sa lapid, gusto mong yumaman sa iyong buhay, gusto mong makamtan ang iyong matagal mo ng pinapangarap na pugit, may dimple, may kawingin ng Diyos na buhay, hanggang lupa lang yan. Yun na ang aanihin mo. So anong gusto natin? Yung forever? O may limit? May limitation lang. Andiyan pa ho ba kayo? So, ganoon lang kasimple. Bilang mga espiritual na tao, pag sumikapan natin ang mga espiritual na bagay sapagkat pag ng Diyos ay lalugod, purihin ng Diyos na buhay. Kahit yung mga bagay na hindi mo ibibigay niya. Hallelujah. Pwede pa po ba na spirit pa lang po yung pinag-usapan natin? At sabi niya, spirit and in truth. Wala pa yung truth, next year na, pagbalik ko. Sayang. Sayang, Uli na natin. Kalimutan yung mga gutom, lilipas lang din yan. Amen? So, pangalawa na tayo. Lulundagan mo na ito. Secondly, is the truth. As sabi dito sa John chapter 8, verse 31 and 34, Then Jesus said to those Jews who believe Him, If you abide in me, and my word, pakinig po tayo maigi, if you abide in me and my word abide in you, truly, you are my disciple. Amen? Malinaw po yun. Kapag kayo'y manatili sa akin, at ang aking salita, tunay nga, kayo, tayo, ang mga disipulo, tayo, ang mga hinirang. Bakit? Yung word, yung salita ng Diyos, ay nasa ating puso. Paano kung wala yung salita ng Diyos sa kanilang mga puso? Wala silang sinasampalatayanan. Wala silang pinaniniwalaan. Paano natin masasamba ang Diyos sa buhay? Andiyan pa ba kayo? Amen. Ang gusto ng Diyos, kayo nga yung hinahanap kong tunay na sasamba sa akin. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking salita. Amen. At papapatunayan ko kayo nga yung aking mga disipulo. Kayo yung hinahanap ko. Kayo yung aking mga inaasahan na magpupuri at magbibigay ng luwalhati sa aking pangalan. Yung mga taong nanatili sa ating Panginoon. Amen. Huwag yung katwira na, hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Kasi sabi niya di ba? Paano pwede ko pababayaan? Ikaw nagpabaya. Hindi naman ako bibitawan ng Diyos. Hindi ka nga gustong bitawan ng Diyos. Ikaw ang gustong bumitaw. Konting himas na konting saway lang, aray ko po. Amen? Ayaw na. Magbabakasyon na siya. Wala pong retirement dito. Sa Lord, wala. Take it or leave it. Andiyan pa ho ba kayo? Inaasahan ng Diyos, ikaw ang sasambay. Ikaw ang magpupuri sa Kanya. Kaya gusto niya, yung hinahanap niyang tunay, kailangan mula sa Kanyang salita at sa Kanyang presensya ay nananatili para masabi ng Diyos, ikaw na nga. Hindi ko yung sumili.
Palakpakan po natin ang malakas ng Diyos. Now, nasabi rito sa verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen? Yung kanyang mga disipulong tinawag, yung kanyang mga pinili, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, kapag nawalaman ninyo ang katotohanan, mula rito sa iyong binasa, mula doon sa salita ng Diyos sa iyong puso, yun ang umpisa na ikaw ay babaguhin ng Diyos tuloy-tuloy. Paano kung ayaw mong malaman? Marami talagang ganun, pinipili na lang. Andiyan pa ba kayo? Nakahanap pa siya ng verse na babagay sa kanya. O, di ba? Sabi rito, pwede naman. Gumawa siya ng sarili niyang scripture. Pwede naman, sabi rito. O, pwede uminom mo. May rin na kainom mo. Andiyan pa ba kayo? Ayoko na lang namaling doon. Dito na lang tayo. Amen? And you shall know the truth, and the truth will set you free. Now, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sino ang truth? Si Jesus Christ ang truth. Wala nang iba. Kaya kung ikaw ay nakatingin sa iyong katabi, hindi siya ang katotohanan. Hindi siya magliligtas sa iyo. Amen? Hindi siya makakatulong sa iyo. Wala sa kanya. Hindi ka lalaya. Araw-araw mo siya magiging bigat ng buhay mo. Mortal mong kaway. Ayaw mo makita. Kanya pa hubag. Ayan sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So kung gusto natin na tayo manatili sa ating Diyos na buhay, manatili ka, hanapin mo si Kristo. He is the author and finisher of faith. Jesus Christ. Amen? Andiyan pa ho ba kayo? Hallelujah. John 16:13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin nila sa inyo ang kanyang narinig at pahayag sa mga bagay na darating. Sa tulong ng banal na Espiritu na siya ang nabautismo sa akin, yon ang nagpapaunawa ng maraming katotohanan na dapat nating maintindihan. Amen! Tayo po, ito makinig po tayo maigi. Tayo po ay na-born again. Saan? Sa pangangaral ng mga lingkod ng Diyos, sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po tayo na-born again. Doon po tayo nagkaroon ng malaking pananampalataya na maghahatid doon sa kaligtasan papunta sa langit. At kung doon tayo ma-born again, dapat lang ang buong salitang ito ng Diyos na buhay. Dapat isabuhay natin. Dapat paniwalaan natin. Ano bang bagay na hindi nasusulat sa Biblia, huwag mong paniwalaan. Hindi yan ang katotohanan. Hindi yan ang magpapalaya sa atin. Amen? Hindi yung inadapt mo yung turo ng iba dahil marami sila, na naka-aircon sila, nakakurbata sila. Nakapadyera pa. Totoo talaga sila. Purihin ng Diyos na buhay. Pagdating mo sa kanila, iba pa na. Di, totoo talaga yan. Totoo yan. Totoo. Nabigyan eh. Amen. Kung tunay kang Kristiyano, dito ka ng born again, lahat na nasusulat yan, yun ang iyong pananampalataya. Sapagkat oras na tayo ay lumayo sa salitang ito. Ano pang katotohanan na makatitiyak para ikaw ay makarating sa langit? Sapagkat sabi nila, totoo sila lahat. Andiyan ba kayo? Totoo sila lahat eh. Anong batayan? Tayo mga born again ngayon na nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ito ang pinagmula ng ating kaligtasan. Kahit anong mangyari, sasabihin mo sa kanila, ako ligtas sapagkat buo ang aking sinusunod. Full gospel kami. Christ-centered. Amen. Christ-centered. Pero yung pinapaniwalaan, wala sa Biblia. Paano yun? Full gospel Christian kami. Wala sa Biblia yung kanyang
Purihin ang Diyos na po. Tsaka ako na pa. Tsaka na. Amen? Andiyan pa ba kayo? Yes. Tuloy lang natin. Mag-usap lang tayo. Hindi po ako galit. Ano po? Of course, we are born again by the Spirit. So Jesus Christ is the only truth na ating hinahanap. Amen po ba? So sa area ng ating buhay, sa lahat sa kabuuan, amen, ang katotohanan ang pinakasusi ng lahat. Amen? Ito lang. Ito lang ang pangahawakan natin. Ito lang ang pagmamalaki natin. Ito lang ang dapat nating hanapin at suyurin sa Biblia. Wala na iba. Doon tayo makakatiyak at makatatayo ka. Ligtas ako sapagkat buo. Iba ang Biblia sa buhay natin. Lahat yan nakadesign na. From the start, nakadesign na ng Diyos yan. Tayo, yung kaligtasan natin, nakadesign na rin yan. Yung ating gampanin, ikaw lalaki, gampanan mo yung ano mo, nakadesign na yan. Yung mga binata, gagampanan mo yung papel mo bilang isang anak na binata. Di ba nakasulat sa Bible lahat? Yung mga babae, gampanan mo lang. Gampanan mo lang. Pag hindi ito nagampanan, wala talagang mangyayari, gulo. Yes. Kasi nakadesign lang nga tayo hanggang sa pagdating ni Kristo eh. Yung lindon, yung lahat na yan, nakasulat na eh. So tayo, tatayo na lang at nag-aantay ng pangalawang pagbabalik ng Diyos na buhay. Kapag nasunod natin ito, kampante ka na. Stay put ka na doon. Huwag ka nang gumalaw. Amen. Huwag ka na magbakasakali. Doon kaya tayo. Maraming relief doon eh. Praise the Lord. Ano bang malaga? Ano bang malaga? Di ba? Wala namang halaga pa kundi maligtas lang tayo eh. Amen? Kaya kung ikaw lalaki, gampanan mo lang yung papel mo bilang isang lalaki. Gampanan mo siya. Kung ayaw nila, ikaw gumanap ka lang. Yan na yun. Kung ikaw ba, gampanan mo. Kung ikaw dalaga, gampanan mo. Kung ikaw amo, gampanan mo yung papel mo bilang amo. Tama? Andiyan pa mo ba yung nasusulat eh. Ayun mga alipin, gampanan din natin ang ating papel bilang alipin, mga lingkod ng kanilang amo. Sa kanilang mga amo. Lahat yan nakatala na. Kaya ano ba kalooban ng Lord? Kasi mag-a-abroad ako eh. Simple lang, pag ikaw nag-abroad na wala ka sa presensya ng Diyos at hindi ka makapaglingkod, hindi malaking problema mo. Hindi, mag-offering naman ako, ibibigay ko lahat. Eh, purihin ng Diyos na buhay. Madaling sabihin niya, pag natutuon na yan, naku, huyo na yan. una, magbibigay, malaki. Una eh. Patuman. Tumuman, hindi na nakapagbigay. Hanggang sa nangihinahin na siya, hanggang sa nawala na. Masabi ko ng tanggap na pangako eh. Hanggang pangako lang. May tao pa ho ba rito? Tuloy natin. Malapit na po ito. On second page. Okay. So, si Jesu Cristo, so kailangan nating hanapin ang katotohanan ay patungkol lang sa Diyos. Amen? Si Kristo lang. Hebrew chapter 12 verse 2, looking into Jesus. Amen? Sabi na natin. So, Jesus is described as both the originator and the completer, the author and the finisher of our faith. Si Jesu Kristo lang. Kay Kristo lang tayo tumingin. Kung anong sinabi ni Jesus sa Bible. Hindi pa ho ba kayo? Yun yan. Eh wala gan, hindi niya sinulat yung sinabi ng Diyos na buhay. Huwag mo na ipalagay pa, kasi pag pinalagay pa natin yung mga bagay na hindi nakasulat dito, ang kapal na ng Bible natin. Andiyan pa ho ba kayo? Baka hindi na kayo makabitbit, kayo pa nga na cellphone na lang ang binitbit eh. Amen? Hindi na. So si Jesus Christ lang ang sentro dapat ng ating pananampalataya. So dito, gusto ko lang basahin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 9 hanggang 15. Ito ay pabilisan lamang po para tayo ay makakita ng magandang usapin patungkol dito. Sa verse 9, ganito po ang pagkakasabi ng verse 9. Asensya na po, hindi ko kasi Bible to eh.
Okay, kami ka po ang magagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusanin ng Diyos ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin. Inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman na nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Hesus Kristo. Amen? Inilarawan ito, metaphor ito, na isang uri na nagtayo ng isang gusali. Marami siyang nilalagay ng mga material, natural. Pero spiritually sa ating buhay Kristiyano, kung gusto natin maging matatag ang pundasyon ng ating pananampalataya, kailangan mong ilagay sa sentro. Amen? Ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng kanyang mga sinabi, lahat ng kanyang mga layunin, lahat ng kanyang mga nasulat, kailangan nakalagay sa sentro ng ating pananampalataya nang sa ganon maging matibay ang ating buhay Kristyanismo. Andiyan pa ba kayo? Maliban kay Jesus Christ, mabubuhay yan. Ngayon, magpupuri ka bukas, hindi na. Ngayon, malakas ka pa, okay, praise the Lord. Ngayon, pag nagligaw-ligaw na yan, wala na rin yan. Andiyan pa ba kayo? Ewan ko lang. Nasabi ko yan dito. Nasabi ko yan kasi alam ko wala dito yan. Amen. Lahat matatag. Amen. Praise the Lord. Kailangan si Kristo lang. Wala ka nang hahanapin pa. Doon lang tayo makatitiyak ng kasiguraduhang maligtas ang ating mga kaluluwa. Amen. Eh sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Amen. Wala tayong magagawa. Kay Kristo lang. Walang iba. Si Kristo lang ang ating pag-asa. Amen po ba? 1 Peter chapter 2 verse 4 and 8, isang verse lang aking babasahin sapagkat sinabi sa kasulatan, masdan ninyo ay tinatayo ko sa siyo ng isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Amen? Sino? Si Jesus Christ, yung batong iyon na buhay. Ang sino mang tumungtong, ang sino mang humawak ng mga katotohanan ito, kahit pa ang doktrinang iyong minana ay minana mo pa, ginaya mo pa, ginaya mo yung mga nagsalita sa radyo, sa tip, purihin ng Diyos na buhay. Kung hindi si Kristo ang sentro niyan, paligtan mo yan. Ilagay mo sa gitna si Kristo lang. Amen po ba? All aspects. Iba na tingin niyo sa akin, ano kasi na? Malapit na. Meron pa akong 10 minutes. Saktong-sakto. 2 Corinthians chapter 11, verse 1 and 4. So, dalawang verse lang. Ngunit nag-aalala kung baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalig lang ng ahas. Bakit ganon yung damdamin ni Paul? Bakit? Sapagkat tinanim ni Paul, nagsumikap si Paul. Si Paul ay ginawa ng Diyos na apostol para sa mga hintil. Kaya lahat ng mga sinulat ni Paul, bagay lang na dapat natin paniwalaan. Wala nang makatutumbas. Amen? Sapagkat siya, personally, tinawag ng Diyos para sa mga hintil na katulad natin. Amen? So tayo na nakatanggap ng aral, nakarinig na salita ng Diyos sa lahat ng mga sinulat ni Paul. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya. Kaya ito si Paul nag-aalala na baka malaso ng inyong isipan na mga nagpapahayag dyan na hindi naman nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi naman nasusulat. Ginamitan lang ng mga bulaklak na mga salita. Ginamitan lang ng ayuda. Ginamitan lang ng relief. Pinangakuan lang ng trabaho. Purihin ng Diyos na buhay na wala na yung sentro ng kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Nag-aalala si Paul na katulad daw ni Eva na anong conversation, di ba napakaganda? Ay, hindi naman ganun. Purihin ng Diyos na buhay. Di ba kita pakinggan? Hindi, sabi ng aking Diyos, wag daw ko doon ay, hindi naman ganun.
Di ba? Ang ganda. Aba, concern na concern. Purihin ng Diyos na buhay, liligaw ka na pala. Paborito. Yes. Nato pa po ba kayo? Amen. Mayroon na. Nulit natin. Sa Galatians chapter 1, verse 6 and 9. Okay, basahin ko lang po ng mabilis ito, no? Sa Galatians. Okay, mag-alala. Ilang verse na lang po ito. Hallelujah. Sa Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Ganito po pagkakasabi sa Galatians chapter 1. Kinokontra ng hangin eh. Okay, ganito pagkakasabi. Nagtataka ko kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos. Ito na yung mga tumatalikod pansamantala. Amen? Pansamantala lamang po yun. Babalik din sila. Amen? Kaya tataka ko kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos at tumawag sa inyo sa magitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo ay bumaling agad sa ibang magandang balita. Oh? Di ba? Tumalikod sila, bumaling sa iba. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o anghel mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan siya ng Diyos. Amen? Si Pablo po ang nagsasalita rito. Kung meron man mangaral ng iba sa ebanghelyo nito, iba sa salitang ito, iba sa nasusulat sa Biblia nito, parusahan daw siya ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Nakakatakot po ito. Dito lang nagsalita si Paul ng marahas. Bakit? Sapagkat mahigpit niyang tagubilin, manatili tayo kay Kristo. Doon lang tayo makatitiyak. Amen po ba? Kaya parusahan siya ng Diyos, ang sabi nito. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan naman ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Amen? Parusahan sila ng Diyos. Kaya sabi ni Paul sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, huwag lalagpas sa nasusulat. Basahin niyo po yun. Huwag lalagpas. Kung wala na dito, huwag mo nang hanapin. Alam mo sa Book of John, kaya hindi sinulat lahat. Kasi eksakto na nga ito eh. Perfecto na ito para ikaw ay maligtas kung susundin lang. Wala nang iba, wala ka nang hahanapin pa. Nakatala na lahat, nakaprogram na lahat. Yung mga gampanin natin, susundin na lang. Kung hindi mo masunod, yun ang malaking problema. Amen? Malaking problema po yun. Bakit? Ikaw lang natin talaga makakasunod. Amen? Tuloy tayo. Kunti na lang. Ito, promise. Okay, dito na tayo last verse 9 sa konteksto ito. Okay, sa John 4:23 na ating teksto, but the hour is coming and now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeking such to worship Him. So, sino ang inaasahan ng Diyos? Ito po yun. Sa James chapter 1 verse 18, niloob niyang tayo ay maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Amen? Upang matangi. Wow. Eto na yun. Naghahanap siya ng tunay na sasamba. Tayo ang itinatangi ng Diyos. Pakisabi mo sa iyong katabi, ikaw yun. Yun ang hinahanap ng Diyos. Amen? Ang mga tunay na sasamba sa Kanya. O para tayo ay matangi, tayo ay maging higit sa lahat ng mga nilalang. So, special tayo. Tayo ang mga hinubog, tinawag ng Diyos, hinanda para sa pangalawang pagbabalik at higit sa lahat. Alam niyo po ba sa kwento? Tayo ang i-replace ng Diyos doon sa kalagayan ng 1/3 ng fallen angel na kanyang itinapon dito sa mundo.
Amen? Andiyan pa ho ba kayo? Yung one-third na falling angel na yun na pinangunahan ni Satanas. Sapagkat si Satanas ay pangalan niya Lucifer. Napakagandang pangalan. Siya po ang nangunguna sa one-third angels na nagpupuri sa Diyos. Isang hudyat lang ni Lucifer, nagkakantahan ng mga anghel na yon. Subalit dahil, ayon sa history, dahil sa gusto ni Lucifer na marating, Isaiah chapter 3 o 4, siguro kayo na naman po mag-research. Kung di ako nagkakamali sa book of Isaiah, ang sabi niya, gusto niyang marating yung mga pinakatuktok ang tinutukoy niya yung trono ng Diyos. Andiyan pa ho ba kayo? Ano nangyari? Biro mo, aaluhin mo yung trono ng Diyos, di blasphemy na yun. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. So, na ginawa sa kanya, tinapon sila. Tinapon dito sa mundo. Kaya yung mga gumalaw lang yun, huwag niyong alalahanin. Yung kinakatakutan yung mundo. Mundo lang yun, huwag niyong alalahanin. Sabi yun na nga po ko, in Jesus' name now. Hindi pa po kayo. In Jesus' name lang. Takbo na yan. Amen. Pero tapos siya. Praise the Lord. Isaiah 43:21. These people I have born myself, they shall declare my praise. Itong mga tao ito, na inanyuan ko, hinanda ko na ito, sila ang mga tunay na sasamba. Andiyan pa ho ba kayo? Bakit? Sapagkat sila ay born of spirit and born in truth. Nandoon ka na. Kaya ikaw lang ang tatanggapin ng Diyos. Marami. Out of 10 billion population, 11 billion population sa buong mundo, mapalad ka. Nasasamba sa Diyos. Tunay. Amen? Palakpakan po natin ang ating natilang Diyos. Tunay ka. Ikaw ang tunay. 1 Kings chapter 17:24. Then the woman said to Elijah, now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is truth. Amen. Saan pa manggagaling ang katotohanan na salita ng Diyos? Hindi ba sa mga lingkod ng Diyos? Asahan ba niya sa labas? Asahan ba niya kung saan-saan na hindi sila born of spirit? Hindi asahan ng Diyos. Asahan niya sa mga tunay na kanyang mga hinirang. Kaya kapag ikaw ay narito, gamitin mo iyon bilang anak ng Diyos. Sumamba ka sa Diyos sapagkat inaasahan niya sa iyo. Amen. Tatanggapin niya yan lahat ng iyong gagawin kapag ikaw ay tunay at born of the Spirit ka. Ikaw yung inaasahan ng Diyos na sasamba sa Kanya. Paano mo wala ka? Isipin mo, kulang ang boses nila. Kulang ang kamay na tataas. Kailangan kong dumalaw. Ano ang tao ito? Pagpapulanin ang ating Panginoon. Only true worshiper can say the truth. John 17:17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Fight for the truth. Don't be like Peter that denied Jesus Christ 3 times. Amen? So, mahirap po yun. Kapag tayo ay nasa mood ngayon, wala. Wala. Iasahan ng Diyos. Tapos pag kailangan mo Diyos, nganawa-ngawa tayo sa Diyos. Diba? Pag may kailangan ka sa Diyos, gawin mo yung the best mo. Kailangan mo kung may kailangan, kung papakipot-kipot, purihin ng Diyos na buhay. Paano niya mangyayari yan? Napakahirap naman nata doon. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Hawakan mo yun. Gawin mo lahat ng the best mo para ma-please mo siya. Kasi kailangan mo siya. Kailangan mo pera. Kailangan mo kapayapaan. Kailangan mo ang magbibigay sa iyo ng ma-comfort ka. Kailangan mo siya. Kaya gawin mo yung pinaka-the best mo sa Kanya para ikaw ay kahabagan at purihin ng Diyos na buhay. I-bless Kanya along the way ng iyong buhay. Amen. Isang verse na. Hallelujah.
ito na yung kasabihan, meron ditong last na lang. Last. Walang verse, pero gusto ko lang impart. So, worshiping God in truth means worshiping God without pretense or falsehood in accordance with God's will. So, ibig sabihin, sambahin natin ang Diyos without pretense. Walang halong pagkukunwari. At walang halong kasinungalingan. At ayon sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Doon lang masasamba ang Diyos. Diyan pa ho ba kayo? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pagkaharap natin ng Diyos, gawin mong tunay ang iyong buhay. Totoo sa Kanya. May time pa para mag-pray, Lord, gawin mo kung tunay ngayon, sasamba ko sa iyo. Pero, tatayo dito, pupunta rito, sasabihin, hindi sana ako atin pasalamat na lang ako, parang napilitan pa. Kristo mo. Napilitan pa. Hindi sana ako na atin kasi huwag ka lang batin. Kasi hindi tatanggapin ng Diyos yung ganong klaseng pagsamba. Pag pumunta ka dito, talagang buong-buo yung kalooban mo. Kailangan mo ang Diyos ko. Palakpakan po natin ang malakas. Tayo natin po ngayon, tayo manalangin sa ating kabilang Diyos.